Talaga naman, no? Sa pagbabalik ni Beyonce sa kanyang pagla-livestream, no? Talagang may mga nasabi pa rin yung mga galit or masama ang loob kay Beyonce, no? Dahil nga sa ginawa kay Kuya Pal. Okay? So, before mag-live si Beyonce kagabi, di ba may mga kumakalat na balita na buntis daw siya. Hindi lang ako nag-comment pero nandoon ako sa live. Gusto ko sanang tanongin yun. Kaya lang ayaw ko sirain yung moment nila dahil nagkakatuwaan sila and masaya yung mga viewers. No? Kaya lang, after nung live, maraming nag-content. At hindi sa inaano ko ang ang kalingap, no? Well, reactors is reactor regardless kahit sino pa yan, no? So kahit yan ay anti-kalingap, basta reactor, they'll do whatever they want to react. Di ba? Basta wala lang bastusan, doon lang sa topic, doon lang sa issue. Ngayon, ang issue nila, sa pagla-live ni Beyonce, no? Mayroon siyang mga pinasalamatan at meron siyang mga hindi nabanggit. So, ang naging punto nila, ang iba, na mga nag-reaction, yung mga hindi binanggit. No? So, ang ilan, sa mga natatandaan ko, na hindi nabanggit, at talaga namang pinuputakti ngayon, ay si Dr. Love, si Red Shane, and si Nihides na nag-sign off. No? So, sorry. Yun po yung ating bibigyan ng reaction sa content ko na to. No? Magbibigay lang po ako ng aking opinion base sa aking naunawaan sa kung ano yung nangyayari, no? At kung ano yung observation ko. At dito, no, sa nangyaring live na to ni Beyonce kagabi, patunay lang na yung mga naglalabasang chismis na siya raw ay buntis, no, mga gawa-gawang kwento, no, wala pong katotohanan. Meron po kasi, no, may mga nakikita ako na may mga ganong content, no, mga patanong, ngari, buntis na ba talaga si Beyonce? May mga ganon. May mga nagkalat na ganyan. Kaya lang, wala namang may pakita. Ngayon lumabas si Beyonce. Nagkikinanta. Nagpasalamat. Di ba? Ano na ngayon yung mga nagawa ng kwento na yun? No, hindi po sa alam ko na we need to be creative, kami mga content creator. Diba? Kailangan naming mag-isip ng content na magiging interesting sa tao. Pero sana not to the point na nagagawa tayo ng kwento. Katulad niyan, nung nakita ko yung mga ganong content ng ibang vloggers, natatawa lang ako. Paano nyo nasabing buntis yan? Hindi lang nag-live. Nung alalaanin nyo, estudyante yan, nag-aaral yan. Diba? May pinagpupukusan yan. Okay? So, yung sinasabing Sunday, Saturday niya supposed to be live, no? Hindi niyo po alam kung anong school activity meron siya. Okay? So, ilang linggo, no, na hindi nag-live si Beyonce, ang dami ng speculations. Ngayong nag-live si Beyonce, ang dami pa rin nasasabi. Pinuulit ko po, hindi ko po dinidepensahan si Beyonce. No? Ito po ay obserbasyon ko lang. No? Na binabatikos yung tao, no? Dahil nawala siya sa regular na live stream niya, tas ngayong bumalik, meron pa rin kayong nasabi. At ang nasasabi nyo ngayon, marami siyang binanggit ng mga pinasalamatan. Bakit wala si Red Shane at saka si Dr. Love? Na alam naman po nating lahat kung bakit, di ba? Nagkaroon na ng sagutan si Mrs. Love at saka si Nanay Hansel. Pumasok si Nanay Hansel sa live ni Dr. Love, binlock. You expect na pasasalamatan pa rin yan? Di ba? Hindi na po kailangan dyan ng malalim na pangunawa. Simpleng logical explanation lang po yan. Di ba? Bakit ba pumayag na magpatulpo? Di ba? Si Beyonce at that time. Dahil involved yung mga magulang niya. Ngayon, involved ulit yung mga magulang niya doon sa mga taong gusto niyong batiin niya. Diba? Bakit nadamay sa Red Shane? Siyempre. Sila yung
Kung ano niyan, magkakasama noon nila Dr. Love. Kahit na pumapagit na si Red Sane, no? May mga galaw si Red Sane na kung bakit nadidiin si Beyonce. No? So, huwag niyo pong i-expect, no, na kung hindi man mabati si Dr. Love at si Red Sane, kasi nga meron ng hindi magandang pagkakaunawaan. Red Sane, I don't know, no? I'm not too sure about Red Sane kasi hindi naman ako masyadong makakapanood kay Red Sane kung ano ba yung mga nasasabi niya about kay Beyonce, no? Pero isa sa pwedeng cause doon is yung liblib na lugar dahil sa kanya nang galing yun, di ba? Pero yung hindi pagbati kay Dr. Love, no? Hindi pagpapasalamat kay Dr. Love, hindi pa maalis yun. Na kung sakaling pati si Beyonce ay sumait sa mga magulang, sa nanay. So, hindi nyo dapat binibigyan ng kwento yan. Okay? Kung gagawa nyo man ng kwento yan, at least, i-mention nyo itong mga bagay na to. No? Nagkaroon na ng batuhan ng pagsisisi. Nagkaturuan na. Diba? Nanduroong, diba, may lumalabas ng mga kwento na si Dr. Love ang nag-impluensya, no? Para magpatulpo sila Beyonce. Kanino nang galing yun? Di ba kay Nanay Hansel? So, meron ng gap. So, kung hindi man mapasalamatan ni Beyonce, si Dr. Love, alam na natin dapat. Tika, nakasubaybay nga tayo halos lahat sa takbo ng storya nitong mga to eh. Di ba? So, dapat hindi na ginagawa ng issue yun. No, kung nagawa man ng issue yun dahil sa naging reaction ni Dr. Love, talagang ganun. Dala ng sobrang sama ng loob. Pero, alam ko naman, tanggap na ni Dr. Love. Ngayon, kung dinirama daw siya doon sa kanyang live stream kagabi, I don't know. No, pero yung sa akin, malinaw dito na kung maging ganun man, no, kung sakali man na sinadya ni Beyonce na hindi batiin si Dr. Love, yun po, yung mga binanggit ko yung reason. No, ngayon, kung nakalimutan lang, malalaman naman natin yan sa mga susunod na live stream ni Beyonce. Now, when it comes to Ni Heights, no, Kapitana Ni Heights, na nag-sign off. Ay, nako. May message pa naman kay Ma'am Ni Heights. Gulat ka ako, nag-sign off siya. Ito lang, no, maisingit ko lang, no, bago ko anuhan yung kay Ma'am Ni Heights na bakit hindi siya binati. Para kay Ma'am Ni Heights, no, Kapitana. For me, no, hindi, ito, opinion ko lang to, no, regardless, no, na kung ano man yung sabihin nila, na paninira sa'yo, if alam mo namang walang katotohanan yun, bakit ka magpapakit? Ngayon, ang reason na naririnig ko na sinasabi ni Ni Heights kaya siya nag-sign off, kasi gusto niyang ipakita na hindi siya nakadepende sa kalingap. No? Yung pagbablog niya, yung kanyang main income or source of income. Na alam naman namin lahat. Ako alam ko personally. No? Hindi, si Ni Heights, Kapitana Ni Heights po, ay matagal ko na rin kilala yan sa isa ko pa pong channel. No? So, for her to sign up because of those allegations na dahil sa pagkukontent niya sa Kalingap community, kaya siya nagkakapera. Para sa akin, sorry Ni Heights, hindi siya enough reason. No, hindi yun yung tipong magpapa-sign up sa akin. No? Kasi ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, na you're not depending on that income. Toxicity, yes, maniniwala ako. No? Toxicity-wise. Talagang sa nangyayari ngayon kaya sa'yo, no, kay Ni Heights, masyadong toxic kasi too personal na yung atake. Kaya lang, katulad din ng sinasabi ko, if that attack is only meant to discredit you and wala namang maipakitang ebidensya, di ba? Bakit ka papatid? Yung mga tao pong nagsasalita, may credibility. Mga ganung bagay. And, bakit mo papatulan yung mga personal attack nila? Di ba? Lalo't walang katotohanan. Yung mga ganyang klaseng tao, para sa akin, talunan na yan. Oras na inatake ka sa personal mong
physical na anyo at personal mong buhay, hindi na sila para balikan pa or debatihin pa. For me, they are considered loser because they don't stick to the issue kung ano yung pinag-uusapan. Yun, ano ko lang yun ha, gusto ko lang share to kasi kasi nagulat lang ako sa pagsa-sign up ni Nihay na hindi yung tipong mga ganun lang na mga banat yung magpapasuko sa kanya and papatulan niya yung pagsasabing dahil sa pagpo-content niya, ayaw niyang tumigil dahil nagkaka-revenue siya. So, I'll still respect kung ano man yung naging decision ni Heights. No? Yung nga lang yung sa akin. So, I just want to share. And toxicity-wise, matindi talagang toxic sa sa Kalingap. Marami talagang issue, marami talagang nagbabato ng hindi magagandang kwento sa'yo. But, bakit ka pa-api? Kumbaga, reaction lang tayo. Hindi tayo para mangdamay ng ibang tao. Vloggers to vloggers, walang problema. Okay, so, inulit ko. So, doon sa kung sakasakali na mayroong hindi magustuhan itong sinasabi ko and you're going to attack me personally, sinasabi ko pa na po sa inyo, ngayon pa lang, para sa akin, talunan na kayo. No, you're just basura, no, para sa akin dito sa SOCMED na hindi dapat sinusuportahan ng mga viewers. And those viewers na susuporta sa iyo, same kayo ng mindset. Pasensya na po, totoo lang ako. No? Okay? So, dito naman sa hindi papasalamat no, ni Beyonce kay Nihides. Unang-una, yung mga naging defender o yung mga ngayon ay nagre-reaction at nagdi-defend kay Beyonce, no? Hindi naman yan inalok ni Beyonce. Hindi naman paswelduhan ni Beyonce yung mga yan eh. 'Di ba? Katulad ako ngayon, if I'm talking na something like feel ng iba nakaside kay Beyonce, no? Hindi po ako defender ni Beyonce. Reactor po ako and I'm just reacting based on what I understand. No? Same thing with those other vlogger, no, na nagdi-depend kay Beyonce. Hindi po sila sinabihan, binayaran ni Beyonce para ipagtanggol sila. No? So kung hindi man sila mapasalamatan, oras na nagpasalamat si Beyonce, kung sa kanino man siya may gustong pasalamatan, hindi po sila dapat masamaan ng loob. No? Kung sila ay mapasalamatan, then that's good. Di ba? Pero yung hindi sila mapasalamatan, hindi po yun obligasyon ni Beyonce or kahit sino pa man, no? Na dumidepensa sa isang tao. No? Kagustuhan po yun ni Nihides, no? Na siya ay maging defender ni Beyonce. Same thing with others na nagdi-defend kay Beyonce, empowered women. Kung hindi man sila nabanggit, yun ay gusto nila. No, hindi sila sinabihan ni Beyonce. Ang masama dyan, sinabihan sila ni Beyonce, tapos nung nagpapasalamat siya, hindi niya dinamay. Yun. No, pwede yun. No, pero kung hindi ka naman sinabihan at kusang loob mong ginawa, dahil nakita mo, kapag ginawa mo yun, pwedeng tumaas yung views mo, tumaas yung subscriber mo, magkaroon ka ng revenue. Di ba? Kaya mo ginawa yun. So, it should not be an issue. No? Magkaiba po yung kay Dr. Love ha, at saka yung kay Nihides. No? Magkaiba po yung sitwasyon nila. Okay? So, na-explain ko naman na yung kay Dr. Love at saka kay Red Sane. So, I don't think it should be an issue. No? Kasi ngayon, yun yung mga nagiging sabi-sabi ng iba na napapanood ko ng ibang vloggers. No? Hindi ko po sinisiraan yung mga vloggers, no? They share their opinions. That's why I'm sharing my own opinion. If they don't like what I'm saying, my comment section po, call my attention. If you want me to drop by on your live stream or on my live stream, it will be my pleasure po. No? So, katulad ninyo, nagre-reaction ako based on what I understand. So, I hope ganun din yung gawin nyo. At doon nyo ako balikan sa issue. Huwag nyo pong atakihin yung pagkapogi ko. Okay. So, yun lang, no? And doon sa live stream ni Beyonce, it's good, no? At least may kataanta.
Diba? Hindi na puro shoutout at maghihintay lang ng may magpapalipad, no? At least ngayon, nagkakaroon ng improvement. And I hope, no, magkaroon siya, no, ng segment or something sa live stream niya na kung baga sasagutin niya some of the question but not to the point na mag-iiwan siya ng mga katanungan at pwedeng balikan siya, no? Ano yan eh, kumbaga something na pwede niyang itapik, no? Not necessary about Kalinga, about your school, activity niya sa eskwelahan, diba? Yung ginagawa niya, magkaroon siya ng topic. Okay, magandang pasimula yung kantahan. That's a good thing, no, na may gano'n na siya. And I hope mag-innovate pa siya para hindi kasawaan, no? Kasi kung ganun-ganun lang gagawin mo sa live stream, mananawa rin yung tao. Kaya nakita nyo naman, ilang araw siyang nawala. So, ang daming kwentong lumabas. So, nung nag-live siya, kita nyo, bahala naman yung kanyang palipad. So huwag nyo pong problemahin. Kung yung mga palipad kay Beyonce, hindi po mawawala yan. Nandyalan lang po yan sa kanyang AdSense. No? Hanggat nagla-live at nagko-content siya, kung magkano man yung naipon sa AdSense niya, nandyaraan lang yan. As long as active yung channel niya, nandyaraan lang yan. So, yung hindi niya pa pagkakamonetize, no, mayroon lang problema yan na kailangan niyang ayusin. Pero lahat ng palipad, pakulay, and everything na i-earn niya, no, simula nang siya ay ma-monetize, no, I mean, yung PIN, no, na-monetize na siya. So, he's just waiting for the PIN, okay, to verify yung AdSense account niya. Okay? So, hanggat walang verification na nangyayari sa AdSense niya, yung pinapalipad sa kanya, nandyan lang yan. Naka-stack lang yan. Hindi po mawawala yan. So, huwag niyo pong problemahin yun. Kung hanggang ngayon, hindi pa siya sumuswel. Maybe there's something wrong sa pag-apply niya, sa account niya, or something. Pero, kung yan ay tututukan niya at may tutulong sa kanya, maayos at maayos siya. So, doon sa mga naman problema at hindi pa sumasahod si Beyonce, huwag niyo pong problemahin. Dahil pag sumahod si Beyonce, limpak paldong-paldo yan. So, paldong-paldo talaga yan. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And inulit ko, issue lang tayo, walang personalan. Okay? Opinion ko to. Kung meron kayong hindi gusto, leave comment on my comment section or ask me to visit your live stream. And I'm very happy to do it. Okay, so yan lang po at issue lang tayo, walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.